Sa bagong balita nitong linggo lamang, muli na namang nagsibalikan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa Scarborough Shoal, ang daang-daang mga vessels ng China upang magsagawa na naman ng gulo sa ating territorial waters at makipagsagupaan na naman sa ating mga pwersa na nakaistasyon doon. Kasalukuyang nakaistasyon sa Scarborough Shoal ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard na isa din sa kanilang pinakamalaking patrol vessels na nabili ng Pilipinas mula sa France, ngunit ang kaharap nito sa ngayon ay mas malalaking barko ng China. Samantalang sa Escoda Shoal naman, pansamantalang umatras ang BRP Teresa Magbanwa, ngunit pinalitan naman ito doon ng hindi nasabing vessel upang magbantay sa aktibidad ng China doon, at nagdagdag pa ng 2 Parola-class vessels ang Philippine Coast Guard upang mas mapalakas pa ang ating presensya doon. Ngunit ang problema dito ay umabot na sa 40 Chinese vessels ang kaharap ng ating mga barko doon, kaya nasa alanganing sitwasyon ang ating Coast Guard ngayon. Base sa intelligence report galing sa Philippine Navy, umabot na sa 207 na Chinese vessels ang kanilang namataan sa West Philippine Sea at patuloy pa itong tumataas dahil sa marami pa ang inaasahang manghihimasok sa ating teritoryo. Matatandaan na nag-offer na din ng US Navy na sasamahan nila ang Pilipinas sa West Philippine Sea sa ating mga resupply at patrol missions upang hindi tayo maharas ng China, ngunit sa aking opinyon lamang ay hindi tayo pwedeng umasa na lang sa ibang bansa at dapat na talaga magpalakas tayo ng sariling Navy. At base sa impormasyon galing sa Max Defense, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng ating senator na si Jinggoy Estrada kasama ang mga opisyalis ng Lockheed Martin na pinakamalaking defense company sa buong mundo. Sa mga hindi nakakaalam, ang Lockheed Martin ang kasalukuyang nag-o-offer ng F-16 Viper fighter jet sa Pilipinas na para sa proyekto ng Philippine Air Force. At sila din ang nag-o-offer ng mga M142 HIMARS na para naman sa Philippine Army. Handa umano ang Lockheed Martin na tulungan ang Pilipinas na mamodernisa ang ating hukbong sinatahan at tulungan ang ating bansa na makagawa ng sarili nitong mga armas sa Pilipinas. Ang Lockheed Martin din ang nagbenta sa atin ng mga S-70i Black Hawk helicopters na kung saan nasa 48 ang in-order ng Air Force at ang mga bagong C-130J-30 military transport aircraft na kung saan nasa 3 units ang in-order ng bansa sa halagang nasa 22 billion pesos at nakatakdang i-deliver ang unang aircraft sa taong 2026. Hindi lang din ang Air Force at Army ang kanilang gustong palakasin dahil nag-offer din ang Lockheed Martin ng kanilang Mark 41 vertical launching system sa Philippine Navy na mismong armament din na nilalagay ng US Navy sa kanilang mga guided missile destroyers at cruisers. Ang Mark 41 VLS ay isang launching system na kung saan nilalagay ang mga missiles at may kukonsidera ito na isa sa pinaka-advanced na VLS sa buong mundo dahil kaya nitong magdala ng iba't ibang klase ng missile katulad na lang ng surface-to-air missiles, surface-to-surface missiles, anti-submarine rockets, at mga electronic warfare missile decoy. Gusto ng Lockheed Martin na ito ang piliin ng Philippine Navy na ikabit sa ating mga Rizal-class frigates na kasalukuyang wala pang vertical launching system o VLS, hindi katulad sa mga bagong Miguel Malvar-class frigates na magkakaroon ng 16-cell vertical launching system. Ibig sabihin ay kaya ng mga Miguel Malvar na magdala ng 16 na surface-to-air missiles, subalit ang mga Rizal-class frigates ay dinisenyo lamang upang magkaroon ng 8-cell VLS na ibig sabihin ay kaya lamang nito magdala ng 8 surface-to-air missiles. Ngunit kapag kakabitan ito ng Mark 41 VLS ng Amerika, kahit 8 cells lamang,
ay kayang magdala ng 32 Evolved Sea Sparrow missiles dahil mayroong variant ang Mark 41 na kung saan bawat cell ay kayang magdala ng 4 na missiles sa loob. Kaya kapag mapili ng Philippine Navy ang offer ng Lockheed Martin, ay magkakaroon pa ng mas maraming missiles ang mga Rizal-class frigates kumpara sa mga Miguel Malvar at mas mahaba din ang range ng mga missiles na ikakabit dahil may range ang Evolved Sea Sparrow missile ng nasa lagpas 50 kilometro. Samantalang ang sinasabing ikakabit sa mga Miguel Malvar class frigates ay ang mga Mika missiles na may sinasabing range lamang ng nasa 20 kilometers. Umaasa tayong malalagyan ng Mark 41 VLS ang mga Rizal class frigates, lalo na't isinusulong sa ngayon sa Kongreso na taasan palalo ang budget ng ating Philippine Navy sa gitna ng patuloy na agresibong galaw ng China. Kailangan ito ng Philippine Navy sa ngayon dahil nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso ang ino-offer na armas ng Lockheed Martin at alam naman natin na kapag US-made weapons ay medyo may kamahalan talaga ang presyo nito. Kahit mismo ang bansang South Korea na mayroong sariling klase ng VLS ay gumagamit pa rin ng Mark 41 ng Amerika, katulad na lang sa kanilang Sejong the Great class destroyer na kung saan nasa 80 cells ang nakakabit sa naturang warship. Maliban pa sa South Korea, maraming bansa din ang gumagamit nito na nagpapatunay na maganda ang produkto na ito ng Lockheed Martin at umaasa tayong mapupunduhan ito ng Philippine government upang matawag na talagang totoong frigate ang ating Rizal class warships.